Isang amang gay fashion designer. Paano ito haharapin ng kanyang pamilya? Let's find out. Meron ako isang best friend. Natulog kami sa bahay nila. Naramdaman ko, parang iba na yung nararamdaman ko sa kanya. Parang nagkakaroon yata ako ng pag-ibig sa kapwa lalaki. 12 taong gulang pa lamang si Arturo nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nung umalis yung tatay ko sa amin, nagsabi siya sa nanay ko, magkakaroon daw siya ng bagong pamilya. Napakasakit. Time will come. Pag lumaki ako, gagawa ako ng paraan para mapatay ko ang tatay kong ito. Tumulong si Arturo sa kanyang ina sa pagtitinda ng mga kakanin upang mairaos ang kanilang mga pangangailangan. Minsan, may nakakilala akong isang gay. Sabi niya, huwag ka magtiyaga dyan sa hanap buhay na yan. Turuan kita maggupit. Nagkaroon ako ng desire na maging business to. So, yun ang naging aking hanap buhay na tinulong ko sa pag-aaral ko, pag-aaral ng kapatid ko. Bukod sa salon, ay pinasok din ni Arturo ang pagdidisenyo at pananahi ng mga damit. Kasagsagan ng paglago ng negosyo ni Arturo nang muling bumalik sa kanila ang kanyang ama. Sa halip na matuwa, ay galit pa rin ang namayani sa puso niya. Mula noon, sinubukan kong lumayas. Lumayas ako sa pamilya namin. Iwanan ko sila. Sabi ko, pera lang. Sinuportahan ko sila. Pero doon nagkaroon loko-loko yung yung takbo ng buhay ko. Tuto akong makisalamuha sa maraming gay. Naging kabi-kabila ang mga naging karelasyon ni Arturo. Subalit, sadyang kulang pa rin ang mga ito upang mapunan ang pagmamahal na hinahanap. May nakita ko isang bata, sabi ko, ang sarap siguro ng may anak. So nag-isip ako na mag-asawa. Sa mga panahong ito, nakilala niya si Socorro na suki niya sa kanyang salon. Arthur, bakla! May bisita ka? Uy, Arthur, dinala ka na ng ulam. Dala siya ng kare-kare. To tell you the truth. Ngayon lang ako nakatikim ng kare-karing ganun kasarap. Sabi ko, sarap magluto nitong babaeng to So, naging friend kami. At every now and then, pumupunta yan sa aking shop at nagdadala ng mga pagkain. Yun, lagi kasi kami magkasama. Lihim sa parents ko yun. Ang nakakaalam lang, halos yung mga niya, yung mga beautician niya. Nagparamdam, parang sabi ko, bakit? Lalaki ka ba? Sabi ko kanya. Yun ang una ko sinabi sa kanya noon. Yun, tuloy-tuloy na. Baka mamaya magdusa to Alam mo, magiging miserable. Buti kung karibal niya, babae, lalaki din Umalis ako, pumunta ako ng Baguio. I stayed there for 1 month para makaiwas dun. Pero alam niyo, nung nandun ako sa Baguio, pagtingin ko sa baso, nakikita ko yung mukha niya. Pagtingin ko sa damit na paplansya ko, nandun yung mukha niya. Pagtingin ko sa dingding, nandun, sabi ko, naku, ano ba to? So, sabi ko, hindi ako patatahimik doon. So, nung gano'n, naisip ko, babalik na lang ako sa Maynila. Sige, tuloy-tuloy na. Miss mo na si Arthur, no? Miss mo ba ako? Santo Domingo kami kinasal. It was September 8, 1983.
Nung nagkaroon kami ng 3 anak, akala ko that will stop my homosexuality. Minsan, hindi na ako umuwi sa bahay. Nandun na ako sa lalaki. Nababaliw na ako doon sa lalaki. Masakit sa akin yun kasi binigyan ko naman siya ng kalayaan. Kaya lang kasi niloko niya ako. Madalas ko silang mahuli magkasama. Papaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Nakita ko na eh. Alam niya nang nababaliw na ako doon sa lalaki. Ang sagwa naman kasi, may katabi akong lalaki, tapos tinatabihan ko siya. Matakot din siya, baka magkasakit. Hindi niya na kaya eh. Hindi niya kaya na ang karibal niya lalaki. So, talagang iniwan niya ako. Han, buksan mo tong pinto! Bakit? Ano ibig sabihin nito? Ewan ko. Anong ewan mo? Ewan ko nga. Ikaw lang nakakalam nito. Bakit mo Kaya inubos ko. ang laman ng passport? Tarantado ka pala eh. May magagawa ka ba? Ikaw lang ba may karapatan dyan? Hindi ko na malaya, unti-unti nang bumabaksak yung negosyo. Yung lalaking karelasyon ko, wala na. Umalis na siya papuntang Amerika, iniwan na. Tangay na halos lahat. Nang mawala ang lahat ng iniingatan ni Arturo, ay tila basura na lamang ang tingin niya sa natitira pa niyang buhay. Confused ako noon. Parang naramdaman ko yung sobrang yung emptiness ba? Hindi ko alam gagawin ko eh. Yung inaakala ko mahal ko, iniwanan din ako. So, nag-isa na ako. Sabi ko siguro ito na pinakamagandang solusyon. Iwakasan ko na yung buhay ko. Alam mo talagang depressed na hindi ko alam ang gagawin. Pero nung magdi-decide na ako talaga, sabi ko, sige, bahala na. Biglang may kumatok sa pinto. Yung brother ko ulit. Alam mo, sabi niya sa akin, Arthur, mahal ka ng Diyos. May plano ang Diyos. Sabi ko, alam mo, nung nagsasalita siya, it was no longer my brother I was hearing. Naririnig ko ng tinig ng Diyos. Sabi ng Diyos sa akin, mahal kita. Huwag kang mag-iisip ng masama. May plano ako sa'yo. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Hindi ko po alam sa mga ginagawa ko. Sinusuko ko po sa iyo ang buhay ko. Alam mo pag sinasabi ko, sabi ko, tanggapin mo ako bilang makasalanan at patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Matapos noon ay naranasan ni Arturo ang kakaibang pagkauhaw sa salita ng Diyos. So, binasa ko yun. Kabasa-basa ko, basa ng basa. Hindi ko na malayan, 7 araw na pala ako nagbabasa, hindi kumakain at hindi natutulog. At nakita ko talaga, mahal na mahal pala ako ng Panginoon. Hinanap ko kagad ang tatay ko. Nilapitan ko siya, hinawakan ko siya sa umay. Kinabi ko lahat sama ng loob ko sa kanya, tapos humingi ako ng tawad. Alam mo, that was the time na talagang naramdaman ko yung yakap ng isang ama. At sinabi niya, anak, ako nga ang patawarin mo. Sana maging maayos ang buhay natin. Ang pinakamagandang ginawa ng Diyos sa akin, yung last of the blessed, tinanggal ng Diyos. Akala ko nung dati, magbakla ka, wala ka ng pag-asa. Pero ito, sinasabi ko sa inyong lahat, lalo sa mga bading na nanonood, ang laki-laki ng pag-asa natin sa Panginoon. Pag binuko natin sa buhay natin sa Kanya, anumang sumpa na ginawa ng kaaway, kaya niyang alisin. Alam mo ba, sa pamilya namin, 3 ang naging anak ko, walang tomboy, walang bakla. Tinanggal ng Panginoon ang lahat ng sumpa sa aming buhay. Arthur! Talaga napanatag na yung loob ko kasi alam ko na sa Panginoon na siya. Bagamat wala na ang karangyaan sa buhay ni Arturo gaya noon, masaya siyang naglilingkod sa Panginoon ngayon bilang pastor ng isang simbahan. Maituturing niyang isang kayamanan ang mga taong naakay niyang magbago, gaya ni Jessie. Dahil doon sa pagiging bakla ko before, napalayo ko sa magulang ko. Di ako nakatapos ng study. That time, nakilala ko si Pastor Paul. Siya ang ginawa ang instrumento ni Lord na para baguhin sa akin
Natutunan ko kasi na may pag-asa palang magbago ang mga katulad ko. Daddy, mahal na mahal kita. Tsaka lagi kitang susuportahan sa mga gagawin mo. Ang sabi nila, bakla daw ang tatay ko. Pero para sa akin, ang pagiging mabuti niyang ama ang nagpalitaw ng totoong pagkalalaki niya. Would you like to be a brand new person, whole and fulfilled like Arturo?